Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 11 verse 18 and 33. Sapagkat una-una ay nababalitaan ko na kung nagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon, sapagkat sa inyong pagkain ang bawat isa ay kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. Ano, wala baga kayo mga bahay na inyong makakanan at mainuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpaspasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasati ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang sa ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y nangagsalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagkasalo-salo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking ayusin pagparian ko. Amen, Lord.